Paano kung may lihim palang nagkakagusto sa'yo? Lihim kang binabantayan sa lahat ng kilos mo. Anong mararamdaman mo? Matakot ka kaya kung makita mo ang mukha ng taong ito? Siya si Shane Mendoza, 18 anyos at nag-aaral sa isang public university sa Manila. Maaga pa lang, nagtatrabaho na ito para kinahapunan, meron siyang pangbaon. Working student si Shane dahil kapos ang kita ng lola niya para tustusan ang kanyang pag-aaral. Napakagandang dalaga ni Shane. May mahaba at itim na buhok. Maraming nagkakagusto dahil sa malasutla niyang kutis at malaanghel niyang ganda. Ngunit dahil desididong makatapos ay hindi niya pinapasok ang pagnunobyo. Ngunit lingid sa kaalaman ni Shane, may isang taong lihim siyang binabantayan. Lihim siyang sinusundan. Si Zach Vallimore, ang mafia boss na lihim na humahanga kay Shane. Ngunit alam nitong bata pa ang dalaga, kaya't nakukontento na sa palihim na pagnanasa. Pero sa isang iglap, biglang nagbago nang may kung sinong kumuha sa dalaga. Walang nagawa si Zach kundi ang lumabas at iligtas ang dalaga. Ngunit sa pagtatagpo nila, magustuhan kaya ito ni Shane? Dahil sa kilos pa lang nito, halatang may takot na ito sa binata. Magpapaubaya ba si Zach o susundin ang pagnanasa nito? Hanggang kailan ito kayang panindigan na bata pa ang dalaga? Kaya nga ba ni Zach na manindigan kung sa bawat galaw ng dalaga ay halos ikabaliw niya? Sunod-sunod ang alingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Patuloy din ang matuling pagpapatakbo ng sasakyang iyon. Nanginginig sa takot si Shane. Hindi alam ng dalaga kung paano siya napunta sa sitwasyong to. Gayong papasok lang naman dapat siya sa paaralan. Hindi niya kilala kung sino ang mga taong kasama niya sa van na ito. Ang tanging alam niya lang ay takot na takot siya at kulang na lang. Humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan sa tuwing tatamaan ng bala ng baril ang sinasakyan niya. 4 ang mga lalaki sa loob. Siya lang ang mag-isang babae. Nakatali ang mga kamay niya maging ang magkabilang paa niya habang nakasuksok sa gilid ng upuan upang itago ang sarili dahil sa sobrang takot. Malaking lalaki ang driver. Marami itong tattoo at kalbo. Nakikisabay din ito minsan sa pagpapaputok ng baril dahil sa isang kamay ay may hawak itong baril. Bilisan mo, malapit na sila. Hiyaw ng isa sa mga ito tsaka ito dumungaw sa bintana at gumanti ng putok. Ngunit para siyang mahihimatay sa takot nang biglang tinamaan ng lalaki. Nahulog ito sa sasakyan. Ang hayop, mauubos tayo kapag ganito. Singhal ng isa pang may mahabang buhok na nakatali. Bigla siyang hinila sa braso ng lalaki. Hindi pwedeng maubos tayo ng ganito lang. Itigil mo ang sasakyan. Makikita ng hayop na Zach Vallimore na yun kung anong hinahanap niya. Napaiyak na si Shane. Ngunit nang bulyawan siya nito, para siyang nawalan ng tinig sa takot. Mabilis kinalas ng lalaki ang tali sa kanyang binti. Hoy, mapapatay tayo ni boss kapag ibinigay mo yan sa kanila. Sigaw ng driver. Manahimik ka lang, ako ang bahala. May kasama pang mahinang pagtawa ang salita nito. Parang gusto na lamang mamatay ni Shane dahil parang iyon na rin naman ang susunod na mangyayari. Ano ba kasi ang ginagawa niya rito? Bakit ba kailangan niyang madamay sa kung anong kaguluhan? Tahimik ang buhay niya kasama ang lola Estelita niya tapos heto siya. Nakadepende sa mga taong ito ang buhay niya ngayon. Maawa na kayo, pakawalan niyo na ako. Wala akong ginagawa. Wala akong kasalanan sa inyo. Kanina pa niya yun isinisigaw at itinatangis. Ngunit halakhak o sampal lamang ang tugon ng mga ito. Tumahimik ka. Naririndi na ako sa'yo't kanina ka pa. Sigaw ng lalaki may hawak sa kanya. Bago siya hinila palabas ng van. Sumunod rin pati ang ibang kasama nito maliban sa driver. Mula sa di kalayuan, may tumigil na itim na sasakyan. Zach Vallimore, bumaba ka diyang hayop ka. Kapag hindi ka bumaba, pasasabugin ko yung utak ng babaeng to. Nanginginig na naman siya dahil sa dulo ng baril na nasa sintido niya. Hindi alam ni Shane kung sino ang tinutukoy ng taong to. Dahil sa tanang buhay niya, hindi niya narinig ang pangalang yun. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Alam kasi niya na wala nang makakatulong sa kanya. Dahil kahit ang tinutukoy ng lalaking Zach ay hindi naman niya kilala. Mula sa kakabukas na pinto ng kotse sa likod ay dahan-dahang bumaba ang isang lalaki. Natigilan si Shane nang makita ang muka at tindig nito. Ang tangkad,
Ang gwapo, kahit halatang hindi nakapag-ahit ng bigote. Ang katawan na mukhang hinasa sa gym. At ang mga mata na parang isang galit na leon. Nasa balikat nito nakapatong ang mataas na kalibre ng baril. Mahaba iyon. Siguro Armalite. Hindi siya sigurado dahil hindi naman siya pamilyar sa mga baril. Ngumisi ito at alam niyang sa kanya ito nakatitig. Mula sa kanang pinto ng sasakyan ay may isa ding lumabas na lalaki doon. Simple lang, ibibigay niyo ang babaeng yun at makakaalis kayo nang walang sumusunod sa inyo. Napalunok siya ng sunod-sunod. Ang kisig ng tinig nito. Ang baritonong tinig na iyon na naririnig lang niya sa mga drama sa TV. Naisip niya na nga na baka action movie ito at napa-extra lang siya. Pero hindi rin pwede dahil alam niyang totoo ang mga dugo kanina nang tamaan ng isang lalaki at nahulog pa ito sa bintana ng van. Gago, hindi mo ako maluloko. Kung ako sa inyo, umalis na kayo bago ko tuluyan ang babaeng to. Nagmamakaawa ang mukha niya nang kumasa ang baril ng lalaki. Nagmamakaawa siya habang nakatitig sa lalaki sa unahan. Hindi niya ito kilala. Pero sana tulungan siya nito. Sana matulungan siya. Ayaw pa niyang mamatay. Gusto niya pang makapagtapos at maiahon sa hirap ang kanyang lola. Ibinaba ng lalaki ang baril. Ngunit hawak pa rin naman ito iyon sa kamay. Sumurrender ka na't wala ka nang magagawa pa. Ngunit sa isang segundo ay nagawang igalaw ng lalaki ang baril at sunod-sunod na tinaddad ng bala ang lalaking may hawak sa kanya. Gagalaw pa sana ang kasamahan nito nang isunod naman iyon ng isa sa mga kasama nito. Napatakip siya ng tenga habang nakayuko sa gilid ng kalsada. Hindi niya na alam ang mga nangyayari pero nung sumabog ang van sa likod niya, doon na siya napadapa at sunod-sunod na sumigaw dahil sa sobrang takot. At dahil hindi na kinaya ni Shane ang mga nangyayari, nawalan na lang siya ng malay sa kalagitnaan ng lahat ng yun. Napabalikwas ng bangon si Shane at kaagad na sinuri kung nasaan siya. Ang ganda ng silid, ang lambot ng kama, pati unan at kumot ay napakasarap sa balat. May aircon ang kwarto. Tumayo si Shane at pinihit ang doorknob. Ngunit nakalock yun. Lumapit siya sa floor to ceiling window. Sliding iyon kaya mabilis lang niyang buksan. Hinawi niya ang dark gray curtain. Doon ay malayang nakapasok ang hangin. Napapikit ang dalaga dahil sa hanging dumadampi sa kanyang balat. Nang magsawa, doon na siya tumingin sa paligid. Napakaganda ng paligid. Kitang-kita ang dagat sa kanyang kinaroroonan. Hindi nga lamang niya marinig ang hampas ng tubig dahil malayo iyon. Ang ganda ng papalubog na araw. Hindi niya alam kung nasaan siya. Pero ang mahimatay sa takot ay alam niya. Pero paano naman siya napunta dito? Dinungaw ng dalaga ang baba kung nasaan siya ngayon at natakot siyang bigla dahil sa taas nun. Ang silid kung saan siya ay may balcony. Mula sa silid, nilakad niyang nakapaa patungo sa upuan sa unahan. Hula niya, siya'y nasa isang beach house o villa, baka sa isang resort. Hindi niya alam ang tanging pinagbabasihan niya lang ay ang ayos ng lugar at paligid. Mula sa kinaroroonan, kakahuyan na ang baba nun at malayo ang dagat mula roon. Pero ang view, sobrang ganda. Tila saglit na nabawasan ang takot niya. Dahil bukod sa hindi siya namatay sa barilan, ay may kung sinong nagligtas sa kanya. Maya-maya, napukaw si Shane sa kanyang pagmuni-muni nang may kung sinong nagbukas ng pintuan. At ngayon lang din niya napagtantong hindi niya nasuot ang uniform ng university na kanyang pinapasukan. Nakabilodani na siyang dress at ang ganda-ganda nun. Bumagay sa maliit niyang katawan. Sakto lang ang small size sa kanya. Ngunit sino naman ang nagpalit sa kanya ng damit? Sa isipang yun, parang nahiya siya. Magandang hapon, Iha. Dinalhan kita ng makakain. Akala ko'y tulog ka pa kaya ngayon lang ako pumasok dito. May edad na babae ang bumungad. Medyo bata ito kumpara sa lola na 71 na. May dala itong isang tray. May kanin sabaw, piniritong isda at tubig. Nasaan po ako? Nahihiya niyang sambit rito. Nandito ka sa mansyon ni Sir Zack. Nang marinig niyang pangalang iyon, agad niyang naalala ang lalaki kanina. Ako nga pala si Rosa. Tawagin mo na lang akong Manang Rosa. Ako ang kasambahay dito. Ngiti nitong ani. Namimiss tuloy niya bigla ang kanyang lola Estelita. Siguradong nag-aalala na yun sa kanya. Manang, uuwi na po sana ako. Ang ngiti na may edad na babae ay napawi bigla.
Pasensya na, iha. Ang utos lang kasi sa akin, dalhan ka ng makakain dito. Nang maibaba nito ang tray, tumalikod na ang babae. Ngunit hinabol niya ito. Manang, maawa na po kayo sa akin. Nag-aalala na kasi siguro ang lola ko sa akin. Pero walang sagot buhat rito at agad lumabas ng silid na yon. Manang Rosa, gusto ko lang po makauwi. Sige na po. Pagsara nun, pilit niyang binuksan ang pintuan. Ngunit nadismaya si Shane nang malamang nakalak na naman yun. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Hindi niya alam kung bakit siya napunta sa lugar na to at kung bakit nararanasan niya ang ganitong mga bagay. Ang gusto lang naman niya ay buhay na tahimik. Ngunit bakit siya nasasangkot sa mga ganitong problema? Wala naman siyang kasalanan at lalong-lalo nang magkaroon ng kaaway. Kahit umiyak, ay pinilit pa rin ni Shane na kainin ang pagkaing inihatid ni Manang Rosa. Gutom na rin kasi siya dahil umaga pa ang huli niyang kain at maggagabi na ngayon. Sana lang kinabukasan, bumalik na sa dati ang kanyang buhay. Hindi yung ganito na para siyang si Rapunzel na ikinulong sa tore. Kung may buhok lang sana siyang kagaya ni Rapunzel, nagawa niya na makatakas rito. Magdadakong 2:00 ng madaling araw nang magising si Shane dahil sa lakas ng ulan at kidlat. Mukhang may bagyo. Tumayo siya at isinara ang bintana, kasama ang kortina dahil umaabot sa silid niya ang ilaw ng kidlat na tila gumagapang sa kalangitan sa tuwing lalabas ito sa mga ulap. Sarado ang ilaw, tanging lampshade sa tabi ng kama ang nakabukas. Isa pa kahit hindi naman magbukas ng ilaw, nakikita niya ang paligid dahil sa kidlat na gumuguhit sa buong paligid. Bumalik siya sa kama. Saktong mahihiga na ulit siya nang muling kumidlat at napakalakas nun. Nagulat siya at napasigaw, lalo na nang makakita ng bulto ng tao sa sulok ng kanyang kwarto. Pumikit si Shane at nagdasal. Mukhang may multo sa silid na yun. Pagdilat niya ay nawala ang kung sino sa pader. Sa sobrang takot niya, nagtalukbong siya ng kumot. Sir Zack? Napalingon ng binata. Biglang nawala ng ilaw dahil sa bagyo. Kaya may emergency light na hawak ang matanda at dadalahin yata sa silid ng dalaga. Ano pong ginagawa niyo rito? Nothing. Usal nito bago tumalikod. Sinundan pa itong tingin ng kasambahay at napangiti pa. Mukhang hindi nakatiis ang amo ko. Bulong nito sa sarili. Magandang umaga, iha. Magandang balita. Sinabi sa akin ni Sir na sa ibaba ka na daw kumain kasama niya. Nakangiting wika ni Manang Rosa sa kanya. Pilit niyang inayos ang sarili. Baka pagkakataon niya na ito para makatakas. Nakaligo na rin naman na siya. May mga damit pang babae sa closet. Hindi niya alam kung kanino ang mga yun. Ang dami nun at may mga sapatos at bag din. Parang hula niya, may dating natutulog ditong babae. Kompleto kasi hanggang sa lahat ng mga gamit pang babae. Pabango, lotion, mga make-up at kung ano-ano pa. Nangaialam na siya dahil kung hindi, baka bumaho naman siya. Halika na, Shane. Nagulat siya at alam kasi nito ang kanyang pangalan. Ngunit hindi siya nagtanong. Kalma lang siya dahil alam niya kapag nagtanong siya o sumalungat, siguradong hindi siya makakatakas. Hanggat maaari, susunod lang muna siya sa agos ng mga pangyayari upang magawa niya ang binabalak. Nanlaki ang mga mata ni Shane nang makita ang buong sulok ng bahay na iyon. Mansyon iyon sigurado siya. Ang laki-laki nun at hanggang 3rd floor din. Nasa rooftop na pala ang kanyang kwarto, kaya pala sobrang taas. Habang pababa ay hindi niya maiwasang humanga. Ang ganda ng paligid at halatang yayamanin lahat ng mga nakadisplay. Ito ang pangarap niya oras na nakapagtapos siya ng pag-aaral. Pero magagawa pa kaya niya iyon kung naririto siya? 2 days na siyang absent sa klase. Siguradong magagalit na ang kanyang professor. Marami na rin siyang hahabuling mga lecture at mga aralin. Pagdating sa baba, tumambad ang gara ng living room. Ang dark-colored na sofa. Ang mga gamit na karamihan ay itim. Halatang lalaki talaga ang nakatira at may-ari. Niwalang bahid ng babae sa lugar na ito. Pagdating ng dining ay doon na siya napalunok ng sunod-sunod. Ang daming pagkain. Halos lahat ng ulam sa breakfast ay naroon. Ang paborito niyang tapa ay naroon at tosino. Sit down. Napaayos siya ng tayo nang mula sa dulong mesa ay may nakaupo roon. Saglit lang niyang pinasadahan at kaagad ding nagbawi ng tingin. Kilala niya ito. Hindi pwedeng hindi.
dahil ito ang lalaking pumatay sa lahat ng mga tao na kumuha sa kanya kahapon. Dito ka, Iha. Stop helping her, Manang. She can do it herself. Hindi yan lumpo. Napaatras ang matanda. Hindi na siya nagsalita kahit sobra ang kasungitan nito. Hanggat maaari, mananatili siya sa isipang tataka siya rito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Tahimik siyang kumain at hindi man lang tumitingin sa kasama niya sa mesa. Ayaw niyang lingunin dahil natatakot siya sa aura ng mukha nito. Ang gwapo, oo, pero yung mga titig parang mga ngain ng tao. Give it to her, Manang. Hindi pa rin siya nagtaas ng tingin, pero kita niya sa sulok ng kanyang mga mata na may inabot ito kay Manang. Sign it. Muling usal ng lalaki. Sa hula niya ay nasa 30s na ito. Matured ang mukha nito pero kahit ganun, hindi talaga maiwasang humanga siya sa kagwapuhan ng taong ito. Parang isang actor sa Turkish drama. Pero kahit natatakot pa rin siya, kinuha niya iyon ang iabot ni Manang Rosa. Babasahin pa sana niya nang muli itong magsalita na pirmahan niya. Pero just sign it. Gustuhin man niyang alamin ang nakasulat doon, hindi niya na ginawa pa dahil sa mukha nitong kulang na lang, lunukin siya ng buhay. Pagkapirma ay pinasadahan niya ng tingin ang nasa ibabaw ng papel. Marriage. Pero sa bilis ng kamay ni Manang, hindi niya na natapos ang binabasa. From now on, you stay here. Tumayo ito sa kinaupuan. Pero gusto ko nang umuwi sa amin. Doon lamang din siya nagkalakas ng loob na sumagot. Tumigil ito sa paghakbang. You can't. Bakit hindi? Alam kong tinulungan mo kung makatakas sa mga taong yun, sir. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, pwede nyo na akong ikulong sa lugar na to. Maawa na po kayo, sir. Nag-aalala na ako sa... Stop calling me, sir. Parang biglang tumigil ang paghinga niya nang bigla nitong ilapit ang mukha sa kanya. Agad binawi ni Shane ng tingin. You're not going anywhere. Tugtong pa nito. Pagkatalikod nito, sinundan niya ito ng tingin. Paakyat ito ng hagdanan. Nakita ni Shane ang main door. Nakabukas yun. Napalunok siya ng sunod-sunod. Tatakas siya. Kailangan niya makatakas. Nasa kusina si Manang Rosa. Tumayo siya at tumakbo palabas ng pintuan. Walang lingong tinahak ang pathway patungo sa gate. Ngunit nagulat siya dahil may mga tao sa may garahe at napatingin sa kanya ang lahat ng ito. Ngunit sa kagustuhan niyang makatakas, tuloy-tuloy siyang tumakbo patungo sa gate. Habulin niyo! Narinig niya yon pero hindi siya lumingon hanggang sa pagbukas ng gate na iyon. May taong palapit at saktong hinawakan nito ang kanyang pulsuhan. Dale, bitiwan mo siya, gago. Why? Tanong ng matangkad na lalaki. Ngunit bago pa nasagot ng isa pang lalaki ang tanong, ay umalingaw-ngawang malakas na tinig mula sa second floor ng mansyon. Dale? Napalingon ng lahat. Don't touch her! Sigaw ni Zack bago nito tinarget ang lalaki. Hindi na siya nakagalaw sa kinatatayuan nang tumama sa mismong paanan ng lalaki ang bala ng baril na mula sa hawak ni Zack. Parang mababaliw yata siya sa nangyayari. Palabasin niyo ako dito! Maawa na kayo! Paglapat ng pintuan, sunod-sunod na ang pag-iyak niya. Kahit suntukin at sipain niya pa ang pinto, walang kahit na sinong nagbukas nun. Napasandig siya sa kahoy na pintuan at dahan-dahang napadaus-dus pababa sa sahig ng silid na yun. Tinatanong sa isipan kung bakit ito nangyayari at kung bakit siya kailangang ikulong dito. Wala man lang sumasagot sa kanya kung anong kasalanan niya, kung ano at kung bakit siya kailangang ganituhin. Maubos man ang luha ni Shane, alam niya sa sarili na hindi siya makakatakas rito o walang maawa sa kanya. Ang lola niya ang inaalala ng dalaga. Bukod kasi sa matanda na ito, nahihirapan na rin magtrabaho. Kaya nga gumagawa siya ng paraan para ito ay matulungan. Gusto niyang huminto na ito sa paglalabada. Pero lagi nitong sinasabi na kaya pa daw nito. Kahit ang totoo pinipilit lang talaga ng kanyang lola. Tapos ngayon, pinag-aalala niya pa ito. Napagod lang si Shane sa kakaiyak. Nakatulugan na lang din niya nabasa ang unan dahil sa kanyang luha. Pero kahit na siguro maubos pa ang tubig sa katawan niya, wala talaga iyong maitutulong. Tanghali na nang bumukas ang pintuan ng silid niya. Ngunit kahit narinig niya ang pagbukas nun, hindi siya gumalaw sa kinasusubsubang unan. Tahimik lang siya kahit alam niyang palapit na ang tao sa kanyang kama. Sigurado naman kasi siya na si Manang lang yun na naghatid ng tanghalian.
Ngunit ilang sandali na ang nakalipas, hindi man lang ito nagsalita. Alam niyang nasa kwarto pa rin ito dahil hindi niya narinig na sumara ang pintuan. Maya-maya, naramdaman ni Shane na gumalaw ang kama. Mukhang umupo ito roon at ang kamay nito hinaplos ang buhok niya. Bakit po manang ayaw po kong paalisin dito? Wala naman po kong ginagawa sa kanila. Estudyante lang po ako at wala ring yaman na maipagmamalaki. Bakit po sa akin to nangyayari? 18 lang po ako. Napakabata ko pa po para pagdaanan ng mga ganitong pangyayari. Tsaka siya umiyak. Tulungan niyo naman po ako, manang. Ano bang kailangan ng amo mo sa akin? Bakit po ako ginaganito, manang? Hagulugol ang sumunod doon. Wala itong sagot at haplos lang sa buhok ang ginagawa nito. Bakit po? Ano bang kailangan ni Zack na yun sa... Ikaw ang kailangan ko. Parang biglang tumalo ng puso niya nang marinig ang baritonong tinig nito. Kaagad na gumalaw si Shane at tumayo sa kinahihigaan niya. Anong ginagawa mo rito? Alam niyang kinakabahan siya. Sobrang kaba, pero pinipilit niyang lakasan ang loob niya. I just want to tell you that you're my wife now and I am your husband, Shane. Ani mo'y nabingi ang dalaga. Natulala siya at hindi nakasagot sa sinasabi nito. Iniisip kung paano nangyari ang mga sinasabi nito. Ngunit nang maalala ang papel na pinirmahan kaninang umaga, doon na siya nabahala. You have nothing to do with it. Hindi, ayoko. Bakit mo to ginagawa? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Wala akong ginawang masama pero bakit? Muli na namang dumaloy ang mga luha niya. Wala nang katapusan. Kasalanan? Wala kang kasalanan. Tumayo ito sa kama at tumalikod. Wala naman pala pero bakit? Gusto mong malaman? Because I just want to. Anito bago siya iniwan. Tatanggapin mo sa hindi. I don't care. Pero kung gusto mong makalaya rito, it's simple. Just accept it. All of it. Makahulog ang sambit nito bago isinara ang pinto. Naiwan siyang tulala habang ang luha tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Buong maghapon niyang iniyak ang lahat ng narinig niya. Hindi niya matanggap, pero ano pa ba ang magagawa niya? Kinagabihan, pinalabas siya ng kanyang silid. Ayaw man sana niya, pero ano pa bang ibang magagawa niya? Palabas na si Shane ng pintuan nang marinig ang tinig ng isang babae. Hindi iyon si Manang dahil dalaga ang boses na iyon. Pagbaba niya ng hagdan, tumambad ang isang sexy na babae sa sofa. Nakaupo ito katabi si Zack. Nakayakap ito sa lalaki at panay ang paghalik-halik sa pisngi nito. You can go now, Devi. Usal nito't hindi siya nagpatinag. Diretso si Shane patungo sa dining. But why? Sabi mo dito ako with you. Tapos, wala akong sinabing ganyan. Just leave. Zack, are you joking me? No, I'm not. Yan ba ang bago mo? Siya ba? Parang hindi ka nga niyan mapapaligaya. Shut up, Devi. Just get out of here now. No! Singhal ng babae. I said out. Okay, I will. Bitiwan mo ko. Doon lamang napalingon si Shane. Bigla siyang tinubuan ng takot nang sakali nito ang babae. Tsaka nito itinapon sa sahig. Kita niya ang takot sa mukha ng babae habang itinatayo ang sarili. Next time, just do what I want nang hindi ka nasasaktan. Bigla niyang ibinalik sa mesa ang mga mata. Ramdam niya ang takot sa puso. Sadyang ikinalma lamang niyang sarili upang hindi mapansin ni Numan na siya ay natatakot. Dadalawang linggo na rin na makita at masaksihan ni Shane ang mga ugali ni Zack, kaya tinubuan din siya ng takot rito. At habang lumilipas sa mga araw, wala na rin siyang ibang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan na asawa na nga siya nito. Nagpapasalamat na nga lang siya dahil hindi siya nito pinapasok sa silid niya tuwing gabi. Animoy nagka-phobia na nga siya sa tuwing may kakatok dahil baka si Zack yun at kung ano ang gawin sa kanya. Pero sa awa naman ng Diyos, walang nangyayaring ganun at dahil sa paunti-unti niyang pagtanggap, nagagawa niya ng lumabas ng silid at hindi na rin nakalak ang silid niya. Yun lang ay medyo nadagdagan ng tauhan ng lalaki. Mukhang iyon ay para sa kanya talaga para hindi siya makatakas. Maagang nagising si Shane. Birthday niya ngayon pero hindi siya excited dahil natural na sa kanya na walang handa tuwing kaarawan niya. Gusto lang niyang tumulong kay Manang Rosa sa paghahanda ng agahan.
Sa ganoong paraan, nababawasan ang pangungulila niya sa kanyang lola. Kahit man lang sana sabihin sa kanya ni Zack na okay ito, matatahimik na siya nun. Ngunit mukhang tulog pa si Manang dahil sarado pa ang ilaw sa kusina. Binuksan niya iyon. "Happy birthday!" Nagulat si Shane ng sobra nang makita si Manang na may hawak ng cake. Kasama nito ang mga tauhan ni Zack. Yun lang nga hindi talaga lumalapit sa kanya ang mga ito. Parang may allergy sa kanya. Sinindihan ni Dale ang kandila at agad nagtago sa likod ni Manang. "Mag-wish ka muna, iha." Naiiyak siyang pumikit tsaka hinipan ng kandila. Natawa siya dahil sa reaksyon ng mga lalaki sa likod ni Manang. Biglang tumahimik ang mga ito at isa-isang umalis sa kusina habang nakatingin sa likuran niya. Mukhang alam niya na kung sino ang naroon. "Here." Walang buhay nitong sambit tsaka inabot ang paper bag sa kanya. Tinignan niya ang laman nun at namilog ang mga mata ni Shane nang makita ang iPhone na latest version ngayon. Ang mahal-mahal nun. Akin to?" Nauutal pa siya dahil sa gulat. "Yeah, happy birthday." Napangiti siya. "Salamat." Tinignan siya nito ulit ng saglit bago ito tumalikod. Pero kinikilig siya dahil sa regalo ni Zack. "Buksan mo na, iha." Natatawa siya dahil mas excited pa si Manang kaysa sa kanya. Nakabukas na iyon agad at may mga application na rin, maging contact. May husband? Tila bigla siyang pinamulahan sa nakasave na number. "Lola?" Na-excite siya bigla dahil sa numero doon. Dalawa lang ang nakasave, mukhang kay Zack at sa kanyang lola. Wala namang cellphone ng kanyang lola. Tatawagan niya mamaya baka meron. Hindi naman maisisave doon ang numero kung wala. Ang ganda naman talaga. Nahiya siya. Nasa likod pa pala niya si Manang. Inayos niya ang sarili. "Opo nga." Pagsang-ayon niya rito. Habang tumutulong kay Manang, tumunog ang kanyang cellphone. Naghugas siya ng kamay tsaka tinignan kung sino ang nag-text. "Be ready at 6, wife." Anito at si Zack yun. Napangiti na lang siya ng lihim dahil sa kilig na hindi naman dapat. Ilang ulit nang tinatawagan ni Shane ang kanyang lola ngunit hindi naman makontak. Mukhang kalukuhan ang number na nakasave sa cellphone na iniregalo ni Zack sa kanya. Nadismaya man pero pinilit pa rin niyang maging positibo dahil kaarawan niya ngayong araw at ayaw niyang maging malungkot. Hapon na iyon nang may dumating na isang package, isang malaking box na kulay brown. Si Dale na tauhan nito ang nagdala sa silid niya. Ngayon lang niya napansin na gwapo pala si Dale. Matangkad dito at bagay ang pagiging moreno. Buhaghagang may kahabaan ng buhok na tila sinadyang wag paggupitan hanggang tenga na iyon. Hinahawi-hawi lang nito sa tuwing magagawi sa mga mata. "Ipinabibigay ni boss, ma'am. Ito daw po yung isuot ninyo mamayang gabi." Seryoso nitong sabi. Ngumiti siya ng pilit. Ipinatong iyon ni Dale sa kanyang kama kasama ng 2 paper bags na may sikat na brand ng sapatos at bag. "Salamat." Tumango ito at lumabas na. Doon lang din niya binuksan ang box at tumambad ang makintab na gown. Kulay red iyon na strapless. Kumikinang dahil sa uri ng tela. Kinuha niya iyon at itinapat sa kanyang katawan. Saktong-sakto ang haba. Yun lang ay sobrang labas naman yata ang kanyang cleavage sa gown na ito. Hindi kaya mahulog? Wala kasing strap. Pero alam niya na kasya iyon. May isang pares ng hikaw na kakulay ng damit niya at isang necklace. Ang ganda nun. Pula ang bato. Magkaterno sa earrings. Ang istilito na kulay itim. 3 inches iyon. May isang handbag. Ang ganda-ganda. At sigurado siyang mahal iyon dahil sa tatak nito. Kulay itim din yun. Nalulula si Shane sa binigay ni Zack. Sa tanang buhay niya, ngayon pa lamang siya nakahawak at nakakita ng ganito kamahal na mga gamit. Kinahaponan ay tinulungan na siya ni Manang Rosa na mag-ayos. Mag-aalas 5 na kasi at baka dumating si Zack. Buong araw itong wala. Ang sabi ni Dale na tauhan nito ay nasa trabaho raw dahil 1 week din daw kasi itong nakalive. Nagpaplano siyang tumakas pero sa 4 na mga tauhan na iniwan ni Zack, siguradong wala rin siyang magagawa. Marami pa naman siyang oras at tatapusin muna niya ang kaarawan ngayong araw bago mag-isip ng paraan kung paano makakaalis sa lugar na to. Ang ganda-ganda mo, iha. Bulalas ni Manang nang matapos itong iayos ang buhok niya. Tinitigan niya ang sarili sa human-size mirror at kahit siya, hindi rin makapaniwala sa kanyang muka.
Simple nga lang ang naging ayos niya dahil hindi naman siya mahilig mag-makeup. Manipis lang din iyon na inayo niya sa kulay ng kanyang suot. Ang mahabang buhok ay kinulot niya. Kumpleto ang gamit sa kanyang kwarto. May blower at pangkulot pa. Nag-iwan lang siya ng iilang hibla ng buhok sa bandang noo. At bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Ang sexy mo, Shane. Mas nadagdagan ng tangkad niya nang maisuot ang estilito. Salamat po. Nahihiya niyang sagot rito. Hindi siya sanay sa ganitong suot pero dahil naisuot na niya, mukhang kailangan talaga niyang panindigan na lamang. 3 spray ng perfume bago nila narinig ni Manang ang katok buhat sa pintuan. Si Manang na nagpresentang magbukas nun. Si Dale at saglit lang itong sumilip. Nakita siya. Nginitian niya ito na nagbawi naman agad ng tingin at nagpaalam na. Naroon na nga daw sa baba si Zack. Kinakabahan siya dahil ito ang unang date niya sa tanang buhay niya. Ni minsan hindi niya pa naranasan ng lumabas na may kasamang lalaki. At mas lalong ganito ang suot. Nakaalali lang si Manang hanggang sa makababa sila ng hagdanan. Hindi naman mahirap maglakad dahil ang gown na yun ay may hiwa hanggang gilid ng kanyang hita. Itinaas lang niya iyon ng bahagya para hindi matapakan habang pababa ng hagdanan. Pagdating sa living room, nakita niya si Zack na nakatalikod sa main door. May kausap ito sa cellphone at tila nagagalit. Hindi siya nagsalita hanggang hindi ito tapos sa pagsasalita. Tumalikod na rin si Manang. Okay, maging alerto. Huwag niyong sisirain ang gabing to. Naiintindihan niyo? Mukhang tauhan ito ang kausap sa cellphone o baka tungkol sa trabaho. Dale, wala pa ba si Shane? Natigilan si Zack ng paglingon niya. Nasa harapan na siya nito. Kitang-kita ng dalaga ang pagkatulala nito ng sandali sa kanya. Napakurap ito ng sunod-sunod at kita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito ng ilang beses. Right, you're here. Nauutal nitong sambit. Let's go. Nauna itong humakbang. Sumunod naman siya sa likuran nito. Medyo nainis nga siya sa ugali nito dahil hindi man lang gentleman. Ni hindi siya inalalayan, hindi man lang nito magawa yun. Pagtapat niya sa pinto, si Dale ang nagbukas ng pintuan para sa kanya. Nauna nang pumasok si Zack na tila walang pakailam sa kasama. Salamat Dale. Medyo nilambingan niya ang tinig. Nang lingunin niya si Zack, hindi maipinta ang mukha nito. Nakatitig ito sa kanya na parang may malaki siyang kasalanan. Hindi siya nagsalita o nag-react man lang. Stop doing that. Next time. Madiing wika nito. Kumunot ang noo niya. Ano yung stop doing na pinagsasasabi nito? Ang sweet mong boses. Iniba niya ang tingin at napangiti ng lihim. Problema nun. Masama ba yun? Nagpasalamat lang siya sa taong marunong magpaka-gentleman. Nang umandar ang sasakyan, nasa bintana niya na itinapat ang tingin. Tumikim ang katabi niya. You look stunning. And you're making me... Boss, aalis na po ba tayo? Natigil ang pagsasalita nito nang magtanong si Dale. Just go. Bigla niya itong tinitigan ng matalim. Okay po. Natawa na lang talaga siya sa kanyang isipan dahil sa kakaibang ugali ng lalaki. Hindi na rin niya itinanong rito kung ano ang karugtong nung sinasabi nito. Baka mamura rin siya, mahirap na. Kita pa man din niya ang pagdugtong ng mga kilay nito. Kulang na nga lang ay manapak. Siguro dahil natigil ang pagsasalita. Hirap na hirap pa man din itong sabihin ng mga katagang yun. Habang tinatahak nila ang EDSA, ay abala ang mga mata ni Shane sa pagtitig sa mga nadaraanan. Namimiss na niya ang buhay estudyante, ang trabaho niya sa coffee shop, pati ang school niya. 1 taon na lang sana'y makakapagtapos na siya sa kurso. Guro ang kinuha niya dahil mahilig siya sa mga bata. Isa pa iyon ang isa sa mga masyadong hindi talaga mahal ang kurso. Nursing sana, kaso sa mga gamit pa lang parang hindi niya na kaya. Kung siguro may mga magulang lang siya, siguro may magpapaaral sa kanya. Ang sabi kasi ng lola niya, 1 taon ang edad niya na makita siya sa gilid ng basurahan na umiiyak at walang kasama. At dahil naawa ito, isinama siya sa bahay nito. Simula noon, ang lola istilita niya na ang naging tanging pamilya niya dahil kagaya niya, mag-isa na lang din ito sa buhay. Isang bracelet na may nakaukit na Shane ng tanging meron siya. Pero dahil hindi na iyon kasya sa kanya ngayon, itinago niya iyon sa memory box niya na nakalagay sa ilalim ng higaan. Kaya naisip daw nito na baka yun ang kanyang pangalan. Sabi ni Lola, ipinalate registered daw siya nito at apelyido ang ginamit nito.
Napukaw ang pagmumuni-muni ng dalaga nang mapamura si Zack. Nagulat din siya nang itulak siya nito padapa. "Stay there!" Singhal pa nito bago niya nakitang binunot ang baril nito sa gilid. "Boss, kalaban!" Sigaw ni Dale na siyang driver nila ng gabing yun. "I know, Dale. I'm not stupid." Kahit kailan, kahit saan na lang talaga, puro masasamang salita ang laging bukang bibig nito. "Iliko mo!" Sa lakas ng tinig ng dalawa at sunod-sunod ng putok ng mga baril ay muli na naman siyang ninerbiyos. Nagsimula lang ito nung nakaraan. Napatakip si Shane ng tenga dahil sa sobrang takot. "It's okay. Don't be afraid." Kahit nakikipagsabayan ng putok si Zack, nagawa pa rin itong haplusin ang buhok niya at pakalmahin siya. Pero ano man ang gawin niya, talagang nananaig ang takot sa kanyang puso. "Faster, Dale. We need to get out of here." "I try, boss. I try." Rush hour iyon kaya halos hindi sila makadaan. Ngunit dahil sa buhay at kamatayan na ang nakasalalay, kailangan makaalis sila sa lugar na yun. "Kumaliwa ka." Muling sigaw ni Zack. Ramdam niya na parang pati na yata ang kaluluwa niya. Dahan-dahang humihiwalay sa katawan niya sa tuwing ililiko ang kanilang sinasakyan. Walang humpay pa rin ang barilan. Mukhang kahit saan, susunod ang mga kalaban. Bakit ba kasi kailangang madamay siya sa mga ganito katinding mga pangyayari? Hindi naman siya sundalo o pulis. Maya-maya, bigla na lamang niyang narinig na may sumabog. Napasilip siya upang alamin at doon na namilog ang mga mata niya na ang kotseng sumusunod sa kanila ang tumihaya sa kalsada at sumabog. "Are you okay?" Tumingin siya kay Zack na siyang nagtanong sa kanya. Tumango siya para sa sagot. Hindi niya alam kung ano ba ang trabaho ng taong ito dahil parang kahit saan na lang ay may kalaban at hindi rin ito nakakaligtaan ng baril. Pumasok na nga sa isip niya na baka isa itong sindikato, drug lord o kaya naman ay mamamatay tao. Kaya nga natatakot pa rin siya. Natuloy pa rin sila kahit na maraming naging tama ang likod ng sinasakyan nilang kotse. Ayos lang din naman siya. Pero siya, sobrang kaba talaga't hanggang ngayon ang bilis pa rin ng tibok ng kanyang puso. Bumalik sila sa dinaanan kanina. Ngunit habang abala siya sa pagtitig sa labas ng bintana, nahagip ng mga mata ni Shane ang mga ihawan. May nagtitinda ng mga balot, chicharon barbecue at kung ano-ano pa na nakapwesto sa gilid ng kalsada. Tila natakam siya. Ilang linggo na ring hindi siya nakakakain ng isaw at Betamax. Miss niya na ang pagkaing kanto. "Zack?" Nahihiyaman pero nagawa pa rin naman niyang magsalita. Ibinaba nito ang hawak na cellphone. "Pwede bang dyan na lang tayo?" Turo niya sa labas. Kumunot ang noon nito. "Why? Ano ba yung mga yan?" "Hindi mo alam? Mga street food ang mga yan. Masarap yan, promise." Nakita niya ang pagtingin nito kay Dale sa front, maging si Dale rito. "Hinto mo." Sambit ng katabi niya. Sobra ang galak ni Shane nang bumaba sila ng kotse. Maraming tao ang nakatambay sa mga food cart upang bumili. Hinila niya ito agad sa nagbabarbecue. Kahit na maraming mga matang nakatitig sa kanila, deadma lang siya dahil gutom na rin talaga siya. Nagpahila naman si Zack sa kanya. "Let's go, ang daming tao rito. Look at them. They all staring at you." Ngunit hindi niya ito pinakinggan. "Betamax nga ho na 10 sticks, tsaka isaw na 20. May balot ho kayo?" Tanong niya sa matandang tindero. "Meron po, ma'am." "Pito lang ho, yung may sisiw ho ha." Tumango ang isang kasama nito at kumuha ng plastic para paglagyan ng balot. "Tsaka itong paa na rin po 10. "Shane, let's go." Hawak pa rin niya ang kamay ni Zack at panay ang pisil nito. "Saglit lang." Walang tingin niya itong sinagot. Habang naghihintay na maihaw ang mga binili niya, kumuha siya ng stick para magtuhog ng kikiam. Tsaka niya iyon isinawsaw sa maanghang na suka na maraming sibuyas. Nilingon niya si Zack na hindi mapakali at inilapit ang stick sa bibig nito. "Seriously?" Kumunot ang noon nito. "Ana kasi." Anya dito. Nagdadalawang isip ito pero dahil sa pamimilit, kinain iyon ni Zack. Masarap? Hindi niya hinintay ang reaksyon nito dahil muli siyang bumalik sa harap ng kawaling may mga piniritong kikiam at fishball at nagtuhog ulit. "What's this?" Tanong nito nang humarap siya. "Kikiam in vinegar." "Can I have another one?" "Kunin mo to at kukuha ko ng akin." Muli na namang nagdugtong ang kilay nito. "No,
Dalawa tayo in one stick. Ha? Why? Is that bad? We're husband and wife, remember? Natuod siya. At pwede bang bilhin na lang natin lahat to para makaalis na tayo rito? Dahil sigurado makakapatay ako ng tao. Oras na patuloy kanilang tititigan. Bigla niyang tinakpan ang bibig ni Zack dahil sa mga salita nito. Sira ulo talaga. Ito ang birthday na talagang hindi makakalimutan ni Shane dahil ang 3 food cart na nagtitinda sa tabi ng daan, binili ni Zack. Natatawa siya dahil lang kasi sa mga taong napapatingin sa kanya, walang alinlangan itong binili ang mga yun. At ang 3 tauhan ng pinagbitbit nito hanggang sa makarating sila sa tabing dagat. At dahil request niyang doon muna sila, ay parang mga magtitindang sinundan sila ng mga tauhan. Buti at nakakabit sa motor ang mga food cart at hindi nahirapang magpadyak ang mga ito. Natawa siya kina Dale dahil sa kagaguhan ng boss na kapag drive ang mga ito ng mga panindang fishball, barbecue, balot at kung ano-ano pa. Ang ganda dito. Matapos nilang kumain, namangha si Shane sa ganda ng dagat. Nasa Rojas Boulevard sila. Siguro kung wala si Duterte, hindi magiging ganito kalinis ang dagat. Yumuko siya upang hubarin ang estilito. Sayang kapag nabasa, ang mahal pa naman nun sigurado. Let me do it. Natigilan siya. Parang unti-unti siyang napapahanga sa taong ito. Yun lang kung dinadatnan lang ng pagka-gentleman. Habang naglalakad, may hawak siyang sanmig. Siya din ang nakaisip nun. Talagang pinilit niya si Zack kanina na bumili nun dahil masarap kapag may alak. Isang case yun. Nasa trunk ng kotse ang ilan. Maging si Zack, may hawak din na bote sa kaliwang kamay. At yung kabila ay hawak ang sapatos niya. Itinaas nito ang suot na pang-ibaba para hindi mabasa. Nauna na siya at nasa likod lang niya si Zack. Basa na rin ang gown na suot niya. Ayos lang, uuwi na rin naman sila mamaya. Ang ganda ng buwan, bilog na bilog. Tumigil siya sa paghakbang at tumingin sa langit. Napakaganda ng buwan. Swerte nito dahil solo nito ang buong kalangitan. Siya lang ang mag-isang pinakamalaki tuwing gabi. Ang sabi ni Lola, kapag may falling star daw, pumikit ka lang at mag-wish, matutupad yun. Paano kaya kung ang buwan ng mahulog? Pwede rin kayang mag-wish? Siguro, kasing laki din ang buwan ng wish na matatanggap. Napangisi siya at napasinok ng isang beses. Are you crazy? Gusto mo bang magunaw ang mundo? Sira, araw-araw nagugunaw ang mundo mo. Nakita niyang ito'y natigilan. Yeah, because of you. Pero hindi niya akalain na iyon ang isasagot nito. Parang pinamulahan siya ng muka. Binawi niya ang mga mata at muling humakbang. Baka kasi makita nito ang pisngi niyang nangangamatis. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, yung araw-araw halos nasa hukay ang isang paa mo dahil sa mga kaaway mo. Hindi siya naghihintay na sumagot ito. Dire-diretso ang kanyang lakad. Alam niyang gabi na ito. Pero may iilan pa siyang nakita na magkasintahan at magbabarkada na naglalakad rin sa buhanginan gaya nila ni Zack. Pero malayo naman sila sa mga ito. Sina Dale hindi na rin sumama. Naroon lang kung saan tumigil ang kotse. Nasaan ang family mo, Zack? Utal-utal niyang sambit. Mukhang tinatamaan na siya ng alak. Nakakailang sinok na rin siya. Tinitigan niya ito matapos tumigil sa paghakbang nang hindi niya narinig ang boses. Nakatayo lang ito at nakatingin sa dagat. Wala na akong magulang. Patay na sila. Pabulong nitong wika. I need to be strong para mabuhay mag-isa and to manage all our business na naiwan nila. Nayuko siya. Parang pinagsisisihan ng mga naitanong sa lalaki. Mukhang mali ang naging tanong niya. Namatay sila dahil sumalpok ang sasakyang minamaneho noon ni Daddy. Sa tingin ko nag-aaway sila that time. Kaya nawala sa wisyo si Dad. Ngayon may isa pa akong gustong malaman. Ano yun? That day, kasama nila ang sister ko. She's only 1 year old. Pero wala siya sa kotse nang makita ng mga pulis. Hindi ko alam kung paano siya hahanapin. Bigla siyang nahabag, lalo na nang yumuko ito at nilagok ng tuloy-tuloy ang nangangalahating inumin. Muli siyang naglakad at hindi na rin siya nagtanong pa. Alam niya kasing nasasaktan ito. Ibig palang sabihin may kapatid pa sana ito pero nawawala. Mukhang sobrang sakit nga talaga nun. Nakakita siya ng malaking bato. Pahaba ito at malapad ang ibabaw. Saglit siyang umupo at tumanaw sa dagat. Maya-maya ay nasa harap na rin niya si Zack.
At kita niya ang malamlam na mga titig nito. Alam niyang sobra itong nasasaktan. Ibinaba nito ang hawak na walang lamang bote sa buhangin at tumapat sa kanya. You know why? I just wonder kung anong iniisip mo ngayon. Kasi ako, ikaw. Hindi niya napaghandaan ang sumunod na ginawa nito. Namilog ang mga mata ni Shane nang sunggaban siya nito ng maalab na halik sa labi. I just can't help it, Shane. Kanina pa ako nagtitimpi, I swear. Saglit nitong binitiwan ng labi niya at bumulong sa kanyang tenga. Nang matapos ay muli itong gumalaw, napaingay ang dalaga. Dahil sa pakiramdam na hindi siya pamilyar, parang nagiinit ang buo niyang katawan dahil sa mga halik nito na gumagapang patungo sa leeg niya. Idagdag pa ang kamay nito. Hindi mapipigil ang bugso ng damdamin ng pumapangibabaw sa kanya ngayon. Please say it. Bulong nito nang maihiga siya sa ibabaw ng bato. Hindi, ayaw niyang sabihin pero sumasalungat ang katawan niya. Say it, Shane. Say it. I want to hear it from you. Para siyang nahipnotismo nang bumuka ang bibig niya ng kusa. Please. Aniya, dahilan para mas mag-init ang lalaking nasa ibabaw niya. Napabangon sa pagkakahiga si Shane. Tumayo siya at inayos ang sarili. Dahil sa lamig ng simoy ng hangin na nanonood sa kalamnan niya, bigla na lang siyang nagising sa kalasingan. Nasa ibabaw ng bato si Zack at nakadapa ito roon. Pagkakataon niya na. Pagkakataon na para makalaya. Tulog si Zack at alam niyang hindi ito agad magigising dala ng alak at pagod. Walang tao sa paligid. Tumalikod na siya. Nag-aalangan pa sana si Shane pero dahil sa nangyari, wala na rin siyang mukhang maiyaharap rito oras na magising ito. Takbo at hindi man lang lumilingon. Ni wala nang pakailam kung saan siya paroroon. Basta makalaya siya sa binata. Umiiyak siya. Hindi niya alam kung para saan yun. Dahil ba nakatakas siya? O nakuha nito ang tanging meron siya? Kasalanan niya rin dahil sa espiritu ng alak, hindi na rin niya napigilan ang sarili. Wala siyang pera at naiwan din sa kotse ni Zack ang kanyang handbag. Pero hindi na importante yun dahil ang mahalaga lamang ngayon makatakas at makauwi sa kanyang lola. Pagod at masakit na rin ang paa niya dahil walang sapin ang kanyang paa. Mag-uumaga na ito at ni isa'y wala man lang nagpapasakay sa kanya. Para siyang lantang gulay na naupo sa tabi ng daan. Ilang minuto siya sa ganoong ayos nang may dumaang tricycle. Tumigil ito sa harapan niya. Miss, ayos ka lang? Tumingin siya sa driver. Alam niyang para na siyang basurera dahil sa mukha at ayos niya ngayon. Kuya, pwede ho bang makisakay? Nangihina niyang usal. Mukha naman itong mabait at pinasakay siya. Sinabi niya ang address. Nagpaliwanag din si Shane na wala siyang pera. Sobra-sobra ang naging pasasalamat ni Shane nang ihatid siya nito sa barangay niya ng libre. Ngayon lang talaga niya napagtanto na may tao pa pala na may mabuting puso na hindi mapanghusga sa muka at kasuotan. Lola? Lola? Nang marating niya ang pintuan ng kanilang bahay, sunod-sunod na katok ang ginawa niya. Ngunit walang sumasagot, kaya kinuha niya ang susi ng doorknob na nasa ilalim ng halaman sa tabi ng pintuan. Doon lang naman kasi niya iniiwan ang susi sa tuwing aalis siya. Ngumiti siya na makitang naroon yun. Binuksan ni Shane na may kagalakan ng pinto at sinunod ang ilaw. Lola, nandito na po ako. Diretso siya sa silid ng kanyang lola. Ngunit wala ito roon, kahit nasa silid niya ay wala rin. Saan naman kaya nagpunta ang lola niya ng ganitong oras? Hindi naman pwedeng sa paglalabada dahil 3:00 pa lang ng madaling araw nang masulyapan niyang wall clock sa ibabaw ng kanilang TV. Sobrang nag-aalala siya pero inaantok din. Bago natulog, nagbihis muna ang dalaga. Bukas na bukas, hahanapin niya ang kanyang lola. Pero sa ngayon, magpahinga muna siya dahil sobrang pagod ang buong katawan at pagkatao niya. 8:00 nang maalimpungatan si Shane. Nagulat siya dahil sa bagong paligid at nang maalala ang nangyari kagabi ay doon lamang niya napagtanto ang lahat at kung ano ang mga nangyari. Pero nang maalala na wala ang lola niya, dali-dali siyang tumayo. Kailangan niyang malaman kung nasaan ito at kung ano nang nangyari. Si Lola Esther mo, noong 1 linggo pa sinundo ng isang magarang kotse, Shane, at ang gwapo ng binata na kasama niya, mukhang mayaman. Kinabahan siya. Matangkad ho ba? Maputi at mahaba ang buhok? Oo, yun Shane, sakto.
Parang bigla siyang nanghina sa narinig. Si Zack ang tinutukoy ni Aling Lorna. Saan daw ho dinala? Hindi ko alam eh. Tinignan siya nito. Bakit hindi mo alam? Saan ka ba nitong mga nakalipas na linggo, Shane? Ayaw niya na magsalita dahil tsismosa ang babaeng ito. Salamat na lang Aling Lorna. Magandang umaga ho ulit. Ani at saka niya ito tinalikuran. Shane, saglit lang. Ngunit hindi na siya lumingon sa tawag ng babae. Kinuha ni Zack si Lola Estelita niya. Sigurado siya dun. Napakasigurista nito. Alam na alam nito kung anong kanyang kahinaan. Kaya agad nitong kinuha ang kanyang lola. Dahil oo nga naman, oras na tumakas siya, babalik pa rin siya rito dahil na kay Zack ang nag-iisang pamilya na meron siya. Bumalik si Shane sa loob ng bahay at hinalungkat sa ilalim ng higaan ang memory box niya. Naroon ang bracelet noong baby pa siya. Naisuot pa niya ito hanggang sa high school pero nang mag-college, hindi na dahil nasira ang lock nun. Noong hinila ito ng classmate niya para hiramin sana. Gold iyon, pwede ngang maisanla pero kahit wala siyang pera, hindi talaga niya ginagawa dahil ito ang tanging alaala niya sa mga magulang. Boss, nakita ko na ang palatandaan sa kapatid ninyo. Tsaka inilapit ng lalaki ang laptop rito. Meron din ho kayo nito noon at yung kapatid niyo ho meron din. Binili pa raw ito ng mga magulang mo sa Japan. Alam ko, Val. So did you find her? Hindi pa, boss, pero may mga nakapagsabi na matanda raw na babae ang nakapulot sa bata at nagngangalang Estelita Marcelo. Isang linggo lang ang itinagal ni Shane at hindi na talaga niya kinaya na hindi hanapin ang kanyang lola Estelita. Dala ang mga importanteng mga gamit, pumunta muna siya sa coffee shop na pinagtatrabahuhan at formal na nagpaalam. Bakit naman? Sayang naman, Shane. Desmayado siyang natahimik. Alam niya naman yun pero wala siyang magawa. Salamat po ma'am sa pagtanggap sa akin dito. Sana po kung bumalik man ako, tanggapin niyo po ulit ako. Naluluha niyang ani. Lumapit sa kanya si Mea na boss niya. Noong first year college pa lang siya dito na siya nagtatrabaho at 2 taon din siya sa kapihan na ito. Kaya hindi siya basta-bastang umalis na lang nang walang paalam. Dahil ito ang tumulong sa kanya para makaraos sa pag-aaral. Oo naman, sana'y maging maayos ang lahat sa'yo, Shane. Niyakap siya nito. Naluha pero agad niyang tinuyo dahil nahihiya siya. Salamat po, ma'am. Ibinigay pa nito ang huling 2 linggong sahod. Malaking tulong na iyon sa kanya. Matapos sa trabaho, formal din siyang nagpakita sa mga professors niya para magpaalam dahil hindi niya alam kung makakapagpatuloy pa ba siya sa pag-aaral. Miss Marcelo, sayang naman. Malapit na oh. Bakit hindi mo muna tapusin ang SEM na ito? Tahimik lang siyang nakayuko. Sorry po, Prof. Hindi na siya magdadagdag ng iba pang dahilan. Tama na yung lilipat sila ng kanyang lola sa ibang lugar dahil sa problema sa tinutuluyan. Baka kasi mahuli na nagsisinungaling siya. Gayong hindi talaga siya sanay sa mga ganitong gawain. Nagpaalam siya matapos ng ilang mga mensahe ng mga prof sa kanya. Mabuti at bayad na siya sa mga utang niya rito sa school. Kaya wala ring dahilan para magtagal ang usapan. Alam niya ang address kung nasaan ang mansyon ni Zack. Nagtaksi na lang din siya para isang sakayan lamang at para mabilis. Hindi takot ang nananaig, kundi galit dahil sa pagtatago nito sa kanyang lola. Inayos na rin niya ang bracelet niya. Ginawa niya iyon ng paraan para maisuot niya. Sayang din kasi dahil nakatago lamang. Hindi naman mapapansin na may tinalian dahil gold naman din ang kulay ng ipinangdugtong niya. Habang patungo sa pupuntahan, kabang-kaba si Shane. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil magkikita ulit sila ni Zack. Parang hindi siya mapakali sa kinauupuan niya. Habang patungo siya sa address ni Zack, ay abala naman ng lalaki sa PI na kinuha nito. Hindi ito nag-aalala kay Shane dahil sigurado naman itong babalik pa rin ito sa kanya. Lalo na at nasa kanya ang lola nito. Are you sure about that? Gulat na gulat si Zack sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman. Nanginginig ang kamay nitong binuklat ang brown folder na inabot ni Val na imbestigador. No! No! Biglang naibato iyon ng lalaki na kinagulat ng kausap. Why? May problema po ba? It can't be, Val. It can't be. Nasa po nito ang ulo. Bakit nga?
Sabihin mo para alam ko yung inaayawan at ayaw mong matanggap, Zack. Tumahimik ito at napatingin sa kawalan. Si Estelita ang lola ni Shane Val. At simula noong sinusundan ko ng palihim si Shane, wala akong ibang nakitang apo maliban sa… Wait, you mean si Shane na asawa mo? Maging ito, namilog na rin ang mga mata. Isang malakas na tunog ang nagpagulat pa rito dahil sa sunod-sunod na pagwawala ni Zack. Calm down, Zack. Baka hindi si Shane. Baka nagkakamali lang tayo. Ani Val upang pakalmahin ang lalaki. Ngunit isang katok mula sa pinto ang nagpatigil sa dalawang lalaki na nasa loob ng library. Si Val ang nagbukas noon. Tumingin din agad si Zack sa pintuan. At ganun na lamang ang gulat nito nang makita nito ang asawa. Nasaan ang lola ko? Anong ginawa mo sa kanya? Napakawalang yamo, Zack. Na hindi rin napaghandaan ng lalaki ang panunugod nito. Isang linggo itong nawala. And God knows kung gaano niya namimiss ang asawa. Para siyang mababaliw na gusto niya itong sundan at puntahan sa lugar nito. Ngunit ayaw niyang ipakita rito na masyado siyang obses sa babae. Nasaan siya, Zack? Nasaan ang lola ko? Tsaka nito pinaghahampas ng kamao ang dibdib niya. Wala siyang ibang ginawa kundi yakapin ito. Mahigpit na yakap na gustong-gusto niyang gawin sa asawa. Pero nang magtama ang tingin nila ni Val, ay may kung ano itong sinasabi habang itinuturo ang pulsuhan nito. The bracelet, Zack. Look at her right arm. Bulong nito. Bitiwan mo ko. Singhal ni Shane at biglang itinulak si Zack. Doon na siya nagkaroon ng pagkakataon na tignan ng kamay ni Shane. Para itong nawalan ng lakas nang makita ang bracelet na nakasuot sa kamay nito. Biglang natulala si Zack at hindi agad nakapagsalita. Ano bang naging kasalanan ko, Zack? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Bakit kailangan mo tong gawin sa akin? Naluha si Shane habang palabas ng silid na yun. Gustong sundan ni Zack, ngunit hindi siya makagalaw. Nabato sa kinatatayuan dahil sa nalaman na si Shane na pinakamamahal niya ay siyang nakababata niyang kapatid. Kaya pala Shane ang pangalan nito dahil ang… Hindi, this is impossible, Val. I can't accept this. Hey, be strong. Baka hindi, baka mali, Zack. Baka mali to. Pwede pang ayusin, di ba? Wala pa namang nangyari sa inyo, di ba? Wala, right? Tell me, Zack. Wala, di ba? Nayo ko ito't halos mapaluha ito sa sobrang hinagpis. We did. 3 times, Val. Maging ang lalaking kausap ay nasa po na rin ang ulo na hindi na rin yata nito alam ang sasabihin. Ngunit tila may kung anong naalala at muling lumapit sa laptop sa mesa ni Zack. Hindi na ito nilingon ng lalaki at tahimik na lamang na nakayuko. Iniisip ang kagaguhang nagawa niya. What? Maya-maya, hindi niyo nakuha? Lumapit si Val sa kanya nang maidadala ang laptop. Tumayo ito sa kinauupo ang swivel chair. Hindi ko ito pinakailaman dahil gago. Walang kaugnayan sa nawawala mong kapatid. At sinalubong ng malakas na sampal. Na nating halugugin ito ngayon, tumilapon sa unahan ng lalaki. Hindi lang ako sigurado dahil sa malakas na puwersa na tumama sa pisngi nito. For a moment, tumayo ang tauhan ng test result na nakuha sa kamay ng mami niya. Hindi namin kinaya si Zasha ang kanyang magulang. Nangihina nitong nakalagay kung kanino ang result. Sa galit ng lalaki, ay binunot nito ang armas sa gilid at dalawang sunod na result ang pinakawalan niya. Pero sino ang ipinadiin ng magulang lalaki? At di labang nagdadrive ng buhay, may pinagtatalunan sila. At mukhang itong result na iyon, Zack. Wala talaga siya sa wisyo na kahit ang makinig, hindi niya na nagawa pa. Hey, hindi kayo magkapatid ni Shane? Natigilan siya at napatingin kay Val. What do you mean? This result show it all. Wika ni Val. Si Lexus Hakin ay nawalan ng anak. Ilang taon itong umasa na patay na nga talaga ang anak niya. Ngunit nito lang niya napag-alamanan mula sa isang nurse ng private hospital na ipinagpalit sa patay na sanggol ang anak niya. At si Henry Vallemor ang may gawa noon. Kung sana nalaman niya lang ng maaga, siguro hindi ito magtatagal ng ilang taon. Kung hindi pa niya nakasalubong ang nurse na nasa nursery ng sandaling yun, baka hanggang ngayon umaasa siya na wala na nga ang baby na pinag-alayan ng buhay ng kanyang namayapang asawa. Dahil sa panganganak namatay si Dahlia, ang itinatangi niyang babae. Mas dumoble pa ang bigat sa puso niya noon nang malamang patay rin pati ang anak nila. Pero ayon sa nurse, buhay raw ito at pinalitan lamang ng isang lalaki ang sanggol.
Nagbayad dito ng mahal sa doktor upang palabasing buhay ang anak nito. At nagkataon na anak niya ang natipuhan at pinalitan ito ng patay na sanggol. Naroon daw ang nurse habang ginagawa yun. Papasok na raw sana ito roon nang matigilan ng nurse tsaka ito nagtago sa likod ng pader. At ngayon nakita niya na ang anak niya. Ngunit ang hayop na si Zack mukhang hindi nito ibibigay kahit anong mangyari sa dalaga. Magdala ng mga tao. Kailangang makuha natin ang anak ko sa hayop na Balyemor na yon. Utos nito sa kakapasok na tauhan. At ayusin pati ang kalat na to. Tukoy sa mga bangkay. Yes boss, sagot ng lalaki. Hindi siya pwedeng magpatalo. Baril sa baril, pangil sa pangil. At kahit ubusin man niyang yaman para lang makuha ang anak niya, na ilang taong nawalay sa kanya ay gagawin niya. Dahil ama siya na pinagkaitan ng pagkakataong maging ama sa anak niya. Lola! Naluha na lamang si Shane nang masilayan ng kanyang lola Esther. Ilang linggo na rin siyang nangungulila rito. Oh, huwag ka nang umiyak apo. Mabuti ako't wala akong sakit. Ngumiti ang matanda kaya mas naluha siya. Ito lamang talaga ang lola na kahit hindi niya kadugo, itinuring siyang tunay na apo. Tahan na apo. Ang kamay nito ang ipinampunas sa kanyang luha. Hindi talaga nagbabago ang nakagawian nito. Sa tuwing iiyak kasi siya, sariling palad ang ipinampupunas nito sa kanyang luha. San ka galing la? Bakit ngayon ka lang? Humihikbi na tanong niya. Alam niya naman kung bakit ito nawala dahil kay Zack. Pero mukhang wala namang masamang nangyari dito dahil maayos ang lola niya at mukhang mas tumaba pa nga kumpara noon. Nakita ni Shane sa gilid ng mata niya ang padaan na si Zack patungo sa hagdan. Hindi niya ito pinansin. Simula nang bumalik siya sa mansyon nito, hindi niya ito iniimik o kinakausap man lang. Hindi rin siya lumalapit at sumasabay sa pagkain dito. Hindi niya nga akalain na ibabalik nito ang lola niya ngayon. Nagbakasyon ako apo. Alam mo bang si Zack ang nagparanas sa akin ng mga hindi ko naranasan noong ako'y bata? Kumain ako ng masasarap araw-araw at naroon ako sa magandang villa. Inaasikaso ng mga tao doon. Para akong reyna apo at libre akong nakakapag-swimming. Napakaganda ng lugar na yon. Hindi ako nag-alala dahil ayon kay Zack na sa mabuting lagay ka raw kasama niya. Napakabait ni Zack apo. Napakabait ng asawa mo. Namilog ang mga mata niya. Ibig sabihin alam ng lola niyang tungkol sa kanila ni Zack. La, hindi ho. Shh, ayos lang. Nasa tamang edad ka na rin naman. At alam kong mabuting tao si Zack apo. Kaya hindi ako galit sa'yo. Dahil nagmahal ka lang. Nagmamahalan kayo ni Zack. Natuod naman siyang bigla sa mga lumalabas sa bibig nito. Parang hindi naman kasi iyon totoo. Hindi nga ba, Shane? Napailing siya ng ilang beses upang iwaksi sa isipan ng mga bagay-bagay na pumapasok sa kanyang diwa. Walang katotohanan na yun at hindi siya in love kay Zack. Nakasama na rin niya sa isang bubong ang kanyang lola. Masaya ito at ramdam niya yun. Mabilis lang ang isang linggo at katapusan na rin ngayon. Hindi na rin sila halos nagkikibuan ni Zack pero kadalasan nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya ng lihim. Tinititigan at pinagmamasdan siya ng tahimik. Hindi naman siya galit, sadyang ayaw lang niya itong makausap dahil na rin sa ginawa nito. Gustong-gusto niyang sabihin sa lola niyang tungkol sa lahat ng ito. Pero kahapon napag-alamanan na mataas daw ang dugo nito. May high blood ang kanyang lola. Kaya pala madalas itong mahilo at minsan ay napapaupo ito sa tuwing mapapagod. Sobra kasi ang sipag dahil pati mga gawain ng kasambahay tumutulong talaga ito. Hindi rin alam ni Shane. Pero parang ramdam niya na iniiwasan din siya ni Zack. Parang ilag ito pero nahuhuli niyang nakatingin sa kanya minsan. Ani mo'y may gustong sabihin pero ayaw magsalita. Gustong-gusto na rin niyang umalis pero anong idadahilan niya sa kanyang lola? Umaasa pa man din itong asawa nga talaga siya ni Zack at sila'y nagmamahalan. Samantalang hindi naman sila nagtatabi sa kama dahil may kanya-kanya silang higaan. Nahihirapan na rin siyang magsinungaling sa lola. At hindi sila nag-uusap ni Zack at mukhang pansin iyon ng kanyang lola Esther. Gabi noon, bigla siyang bumangon sa kama dahil sa biglang pagsusuka. Para siyang nasa isang karera nang takbuhin niya ang banyo para doon sumuka. Sunod-sunod na parang walang katapusan. Pangalawang gabi na ito dahil noong nagdaang gabi, ganito rin ang nangyari.
Matapos nang ilabas ang lahat ng ayaw ng sikmura niya, ay lumabas si Shane para sana kumuha ng tubig sa kusina. Nang matigilan siya sa paghakbang, nang may marinig na boses sa kaliwang bahagi ng pasilyo at galing iyon sa library ni Zack. Dahan-dahan ang mga lakad niya upang iwasan na makalikha siya ng ingay. Oo, I know it, Val, pero ang tungkol kay Shane, tungkol sa aming dalawa, nalaman mo na ba? Binigay ko na ang DNA sample ko sa iyo kahapon. What's the problem now? Nagulat siya dun. Anong DNA? Bakit may DNA? Nakalimutan ko ang specimen ni Shane. Seryoso ka ba dyan? Siya ba ang tinutukoy nito? Pero bakit? Aayusin ko na, Zack. Ito talaga ang mahirap sa mag-asawa. Tapos magkapatid pa. Parang nanlamig siya bigla sa narinig niya. Mag-asawa? Sino? Sila? Siya at si Zack ba ang tinutukoy na magkapatid nito? Animoy kinapos siya ng hangin ng sandaling yun. Oo, alam ko, kaya nga hinahanap natin ngayon ng magpapatunay na magkapatid. Anong ibig mong sabihin, Zack? Sa sobrang gulat ni Zack, nabitiwan nito ang hawak na cellphone. Zack, hey, what happened? Narinig pa niya ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Ngunit hindi man lang iyon dinampot ni Zack. Gulat na gulat ito. Sabihin mo, sino magkapatid? Tayo ba? Tayo bang magkapatid? Sa mukha nito'y halatang gulong-gulo. Sagutin mo ko, Zack. Maawa ka sa akin. Paano tayo naging magkapatid? Anya na may garalgal na tinig. Hindi niya alam pero sobra-sobra ang sakit niya sa puso. Listen, Shane. I can explain. Sabihin mo, sagutin mo ko, Zack. Sagutin mo ko. Sunod-sunod ang mga luhang umaapaw sa mga mata niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya umiiyak. Hindi niya malaman kung bakit siya nasasaktan. Oo, Shane, magkapatid tayo. Ngunit bago pa nito natapos ang sasabihin, ay mabilis na siyang tumakbo paalis doon. Shane, please listen to me, Shane. Tumakbo siya pababa ng hagdan, palabas ng main door, hanggang sa pathway patungo sa gate. Walang tao sa labas. Ang guard at katulong ay nakayuko at nakaupo sa monoblock. Sa maliit na bahagi ng gate siya dumaan. Narinig niya ang sigaw ni Zack, ngunit hindi niya yun pinakikinggan. Paglabas ng kalsada, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo. Patuloy ang pag-iyak niya, sunod-sunod ang paghagulgol. Nang may sasakyang parating at isa lamang ang naisip ni Shane, ang magpasagasa. Dahil ano pa nga ba ang buhay niya kung lahat ng iyon ay pagkakasala? Madumi siya, madumi siyang klase ng babae. Hindi ito dapat nangyayari, hindi dapat. Ngunit bago pa man siya nahagip, tumigil ang kotse sa harapan niya at bigla na lamang may lumabas mula roon. Tatakbo pa sana siya, ngunit sa isang iglap lang, siya ay nahuli. Ano ba? Bitiwan niyo ko. Shane! Narinig pa ni Shane ang sigaw ni Zack at sunod-sunod na putok ng baril bago siya nawala ng malay dahil sa panyong ipinantakip sa bibig maging sa ilong niya. Nagising si Shane dahil sa sinag ng araw na tumatama sa mata niya. Napainat pa siya ng katawan at sinunod na imulat ang mga mata. Ang akala ng dalaga, nasa silid pa rin siya ng mansyon ni Zack. Ngunit nang makita ang kulay kortina at ayos ng silid na iyon, doon na siya napabalikwas ng bangon. Kinusot-kusot niya ang mga mata bago tumayo. Sinilip niya ang salaming bintana. Hindi nga ito ang mansyon ni Zack dahil ibang-iba ang tanawin rito. Kung sa umaga'y dagat ang makikita niya, ngayon ay kakahuyan ang bumungad sa kanya. Inalala ni Shane ang mga nangyari. Doon lamang niya napagtanto ang lahat. Oo nga pala, tumakbo siya palabas ng mansyon ni Zack at may kotseng tumigil sa mismong harapan niya. Tsaka siya binuhat at ipinasok ng sapilitan sa sasakyan. Tinakbo niya ang pintuan. Nagbabaka sakaling baka naka-unlock yun. Ngunit natigilan siya nang biglang pumihit ng kusa ang doorknob. Umatras siya dahil sa kaba at takot. Nagulat ang dalaga na may pumasok na lalaki. May edad na lalaki. Matangkad ito at may mga puti-puti na rin ang buhok. Mula sa likuran nito, may 4 na mga nakasunod rito. Kilala niya ang dalawa. Yun ang pilit nagpasakay sa kanya sa kotse kagabi. Anong kailangan nyo? Sino kayo? Natatakot na tanong niya. Ngunit hindi sumagot ang may edad na lalaki. Nilingon lang nito ang 4 na mga kasunod nito at basta na lang silang iniwan sa loob ng silid. Sobrang takot na nararamdaman niya dahil naaalala niya
ang nangyari din noon. Baka anong gawin nito sa kanya? Anak? Ngunit ang mga tumatakbo sa isip niya ay biglang naglaho nang marinig ang katagang binigkas nito. Agad niya itong tinignan. Namumula ang mga mata nito. Anak, Chantel. Nang magsalita itong muli, lumapit ito at mahigpit siyang niyakap. Ikaw ang anak ko, si Chantel. Kinuha ka nila sa akin, sa amin ng mami mo. Patawarin mo si Daddy. Hindi ko agad nalaman, anak. Hindi ko agad nalaman ang lahat. Humahagulgol ito. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Hindi niya alam kung sino ito at kung bakit siya nito tinatawag na Chantel. Pilit siyang kumawala at ito ay itinulak. Hindi ho ako si Chantel. Shane po ang... Nagpunas ito ng mga luha. Oo, ikaw si Chantel at ako ang daddy mo. Paanong... Magsasalita pa sana siya nang biglang bumukas ang TV sa mismong pader ng silid na yun. This is you, noong sanggol ka. Ito lang ang meron ako anak, wala nang iba. Dahil sanggol ka lang nang kunin ka sa akin ni Henry Vallimore, ang ama ni Zach Vallimore. Hinding-hindi ko sila mapapatawad. Hinding-hindi Chantel. Hindi niya alam kung ano na naman ito ngayon. Bakit para yatang sunod-sunod na kamalasan ang nangyayari sa kanya. Umatras si Shane dahil hindi siya pwedeng maniwala dahil lamang sa mga larawan na iyon. Here, take a look. May inabot itong papel. Alam kong mahirap paniwalaan, but believe me, I am your real father. Animoy estatwa siyang hindi nakagalaw sa kinatatayuan dahil sa isang DNA test result na hawak niya ngayon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang resulta. 99.9% na nagtugma yun. Kinuha ko ang sample mo sa buhok mo anak noong unang inutusan ko ang mga tauhan kong kunin ka. Pero hindi ko akalain nagagapusin at bubusalan ka nila. Naalala niya iyon, pero dapat pa ba siyang magalit? Gayong lahat ng mga taong iyon, inubos na ni Zach. Ayokong pilitin ka pero ang totoo, ako si Lexus Hawkin, ang ama mo Chantel. Tila biglang nagrambo lang nasa isipan niya. Naramdaman na lamang ni Shane na parang umikot ang buo niyang paligid. Chantel? Narinig pa niya ang sigaw ng lalaki bago siya nawalan ng malay. No, kinuha siya ng hayop na Lexus na yun. Anong kailangan nila kay Shane? Bakit hindi nila tinitigilan ang asawa ko? Sunod-sunod nitong hinawi ang bawat makitang mahawakan sa loob ng opisina. Calm down, Zach. Huwag kang magwala at mauubos sa mga gamit mo dito. Pigil ng kaibigan nito at PI na rin. Kailangan ko siyang iligtas. I have to... May kinuha itong susi sa drawer at itinaas yun. Mula sa pader, gumalaw ang isang bahagi ng pader at gano'n na lang ang gulat ng kasama nito roon nang tumambad ang maraming klase ng mga baril. Natulala si Val habang pinagmamasdan ng matataas na kalibre ng armas. Hey, listen to me first, Zach. No, hindi ko hayaang saktan ng hayop na yun ng babaeng pinakamamahal ko. Nalaman na kasi ni Zach na hindi nito kapatid si Shane. Ayon na rin sa DNA test na ibinigay ni Val rito bago lang. Sunod-sunod na kinuha nito sa lagayan ang isang rifle, isang Armalite, 2.45. Makinig ka muna bago ka magwala. Pigil rito ng lalaki. I have no time. Makinig ka. Just help me here, Val. Anito. Kumuha ng isang baril si Val at itinapon iyon mismo sa paanan ni Zach. Doon ay tutumigil sa pag-a-assemble ng mga kinuhang armas. Listen, you idiot. Hindi sasaktan ni Lexus si Shane. Hindi ka nakakasigurado. Just listen. Hindi niya sasaktan dahil anak ni Lexon Hawkin ang asawa mo, Zach. Anak niya. Naririnig mo ba ako? Napatitig ito ng matalim sa lalaki. Wait, what? Stop joking around, Val. Nakikita mo may mga hawak ako. Isang kalabit ko lang. Here, this is the result of my investigation last Monday. Iniisip ko kung bakit at kung ano ang problema nito. At imbis na ikaw ang kaaway ay asawa mong kinukuha ng sapilitan. Sumagi sa isip ko si Lexus na magkahawig ang mga mata, ilong, labi at kilay nito sa lalaki. Nagdagdag ako ng pagsisiyasat, Zach, at ito ang lumabas. Isa sa mga tauhan niyang nakuhanan ko ng impormasyon. Isang DNA result na naman yun. Tila na bato-balani ito dahil sa nakikita at nababasa. No, this is not true. This is fake.
This is all fake, Val. Hindi pwedeng anak niya ang asawa ko. Not this time. Parang sinakluban ng langit at lupa si Zack. Tumigil ito sa ginagawa at naibato na rin matapos lukutin ang papel. Sabay sapo sa ulo. Halatang frustration at stress sa mukha nito. Ilang araw na rin kasi itong hindi makatulog dahil kay Shane. Tapos ngayon, madadagdag na naman ang balitang ito. Anong gagawin mo? Saan ka pupunta, Zack? Hey, Zack. Babawiin ko ang asawa ko. Bulong nito bago isinara ang secret room matapos kumuha ng ilang armas. Ang hindi nito alam, nakaalis na ng bansa si Shane. Tulog ito ng isakay sa private plane ng ama nito. Dahil alam ni Lexus na hindi siya tatantanan ni Zack hanggat narito si Shane sa Pilipinas. Naluha na lamang si Shane dahil sa mga sinabi ng lalaki nagpakilalang ama niya. Nasa Los Angeles daw sila. Hindi ko hahayaang makuha ka ng lalaking yun. Hindi na ako papayag, anak. Ikaw na lang ang meron ako at handa akong gawin ang lahat para sa iyo, Chantel. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito, lalo na at malaman niyang buntis siya ng 2 linggo. Si Zack ang ama ng kanyang anak. Base sa mga medical examinations, ito nga ang ama niya. Ilang sandali lang, malalaman mo na ang totoo dahil sa high technology ng bansang to. Pero kahit nalaman niya, ay hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon at kung sasabihin pa ba niya sa taong ito kung sino ang ama ng anak niya. Sa galit ng daddy niya, ay alam niyang hindi nito matatanggap ang kanyang baby. Ayaw din niyang ipalaglag dahil iniisip niyang wala itong kasalanan. Sa ngayon ay mag-iisang buwan na sila rito at habang tumatagal, paunti-unting natatanggap na rin ni Shane ang lahat ng pangyayari. Pero sa puso niya, may parte pa rin doon na gusto niyang makita si Zack. Kahit naman kasi ganun iyon, alam naman niya na mabait. Hindi rin naman siya sinaktan o hinaras para gumawa ng isang bagay. Araw-araw, tila namimiss niya ito, lalo na tuwing umaga. Gustong-gusto niya itong makita na iniiyak na lamang niya ang lahat dahil hindi rin maaari dahil nasa kabilang bahagi siya ng mundo. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari rito o kung hinahanap pa ba siya nito. Siguro hindi na dahil marami naman itong babae gaya ng isang nakita niya noon. Ang daddy Lexus niya, lagi namang nasa tabi niya at ni minsan hindi niya binanggit rito kung sino ang ama ng anak niya. Si Zack ay hindi na rin nakasunod kay Shane dahil sa isang trahedya. Zack is dead, usal ng kanyang ama. Ano po? Ang eroplano na sinasakyan niya ay bumagsak. Ang piloto ay patay at hindi immortal si Zack to survive in the tragic accident, Chantel. Napahagulgol na lang siya dahil sa narinig niya. Dumamay ang ama niya para aluin siya. Ngunit kahit yakapin pa at pakalmahin siya, hindi niya magawang tumahimik man lang. Ganito pala kasakit ang mawalan ng ama ang anak. Ngayon ay ramdam na niya kung paano mawalan ng minamahal. Oo, mahal niya si Zack pero ayaw niya iyong aminin sa sarili. Dahil ano pa ba ang magagawa niya kung nasa malayo na siya? Malayong-malayo. I'm sorry anak, but I think God has a plan for you. Be strong at alam kong makakayanan mo tong lahat. Siguro nga planado itong lahat ng Diyos. Siguro nga hindi talaga sila itinadhana ni Zack. Pero kahit sobrang nasasaktan siya, may little Zack namang pilit na nabubuhay sa loob niya. At 2 months na lang, lalabas na ito sa mundo. I'm sorry Tahana at baka makasama iyan sa apo ko. Ngunit hindi niya mapigil ang mga luha. Patuloy iyong tumutulo sa mga mata niya dahil sa mga alaalang pilit lumalabas sa kanyang imahinasyon. Hindi ko na masasabi sa iyo na may anak tayo, Zack. Bulong niya sa kawalan sabay pahid ng mga luha.